Samantala mga kababayan, kaugnay pa rin po ng aksidente sa Sariaya, Quezon. Makakausap po natin sa telepono ang hepe ng Sariaya PNP na si Police Lieutenant Colonel Carlos Caceres. Magandang umaga po sa inyo, sir. Sir Audrey, good morning po at good morning na rin sa mga taga-subaybay. Okay, una po nakikiramay po kami sa mga kaanak at naulila ng mga naging biktima po ng aksidenteng ito. No? Pero Colonel, maaaring niyo po bang ikwento ano na po yung mga initial investigation ninyo? Okay sir, first of all, kami nakikiramay din sa mga pamilya ng mga nasawi. Initially, meron po tayong aksidente ng head-on collision between the isang wing van and isang Nissan van dito sa Barangay Santo Cristo, Sariaya, Quezon. Along po ito sa ating Maharlika Highway. As of initially at 5:30 a.m., mayroon po yung van, mayroon siyang 14 participants. 14 po ang kanyang mga occupants. Out of this 14 ay sa ngayon po ay 8 na po ang kumpirmadong patay. Ang huli po natin natanggap na information from the hospital, ito yung as of 11:50 kahapon. Namatay po yung nanay ng 2 years old na bata na namatay din on the spot. Yung isang Mr. Bermudo. Sa ngayon po, ang lahat ng mga nasugatan ay nasa stable condition na. But again, 8 po, out of 14, 8 po yung namatay, 6 yung sugatan, plus po yung driver ng truck. So, bali ito po na nasa iba't ibang hospital within Quezon Province po, sir. Okay, Colonel, meron pa pong 6 na nasa ospital at kasalukuyang ginagamot. Kamusta po kalagayan nila, sir? So far, sir, yung 6 na yun, stable na rin as per information galing doon sa mga hospital na kino-coordinate ng ating investigator. Kasi as of now, still monitoring kami sa kanila. Gawa ng hindi pa po nakapag-usap yung both parties. Kaya ito ay magdidepende pa kung ano ang possible, kung ilan ang magiging file ng case ng kanila. Especially dun sa reckless imprudence resulting to multiple homicide. Kasi 8 counts po ito, baka sana ito na lang po ang huli. Okay, well, Colonel, yung 8 pong naging biktima, no, yung 8 pong nasawi, ang kanila pong mga bangkay nandun na po ba sa kanilang mga pamilya? As of kagabi po, lang uli kami nag-usap ng kapatid ng almost midnight, nasa punerarya pa po at inaantay pa po ngayong umaga po at darating po yung mga ibang kamag-anak. At pag-iusapan daw po kung paano, kung iuwi doon sa probinsya, iuwi sa Maynila. Okay, balikan po natin yung pangyayari, Colonel. Ano? Since yung private van po ang siyang sumalpok, meron din po bang pananagutan yung truck driver? Actually, ako din sa batas po natin, normally po, pag may ganito pong sitwasyon, yung driver po na buhay ang mapapailan po natin ng kaso, and it's up for the fiscal's office kung paano po nila i-appreciate po yung kaso na idalatag po namin. Okay, doon sa may area po na pinangyarihan ng aksidente, prone po ba ang aksidente dyan o hindi naman? Actually, sir, hindi po siya, ngayon lang ito nangyari na ganito karami ang nasawi. Normally po, ito yung mga karagyan sa sasagian at dyan ay medyo ang nangyayari sa lugar na yon ay nawawala ng pahon po at palusong ang pagpagaling dyan ng Bicol area. Pero wala pong ganun na hindi siya prone area, pero isa siya sa mga magagandang kalsada dito sa Quezon. Alright, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umaga. Okay. Nakapanayam po natin. Sir, pwede ba kami magbigay ng kunting paalala? Go ahead, sir. Sir, again, sabi ko nga palagi na pag tayo po may mga lakad, may biyahe ng malalayo, hindi lang po ang sakyan ang dapat natin yung kondisyon. Sa global po natin, kasama po doon yung sarili na dapat i-ready din natin sa mga ganitong pagkakataon na pag malalayo ang biyahe, dapat ang sarili po natin ay nakahanda din. Ayun po, sir. Alright, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon. Police Colonel Carlos Caceres, ang Chief of Police ng Sariaya PNP.